Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo itong Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin at papanoorin natin at komentuhan natin itong pagkasagupa nitong si dalawang magkatunggali sa prinsipyo at paninindigan na si Bato de la Rosa at itong si Congresswoman ng party list ng ACT teacher na si Franz Castro, na ito'y kinawawa dahil siya ang nagsimula eh. Okay, panoorin natin ang kanilang bardagulan. Ito na ang video. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Nako po, Pati yung mga kasapakat. bakit kaya itong si Franz Castro hindi tuloy-tuloy magsalita? Bisaya rin kaya ito? Or gawa lang kang kanyang mga istorya na iyan? Niya at nag-utos sa pagpatay sa Oh, utos daw. war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Oh, ito. Utos ni Duterte na ipapatay? Or utos ni Duterte na sawatain ang droga? At kung lumaban ay tsugiin? Lumaban man. Anong magagawa natin? Alangan ang pulis ang matudas. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa. Nako. Manda ka, Franz Castro. Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Nako, anong hybrid, sir? Mataas na uri ng tinapay. Mataas na pandesal. Yung tinapay, ibabato kay Franz Castro. Di ba may kasabihan na kung ikaw ay tapunan ng bato, tinatapunan ng bato si Bato. Tapos si Bato naman, tatapunan ng hybrid, mataas na uri ng tinapay. Itong si Franz Castro. Dapat si Bato ang tatapon ng bato dito kay Franz Castro. At si Castro naman ay babato ng tinapay kay Bato. Hindi ko naintindihan yung mga sinasabi ko. Sige, tuloy na lang, sir. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Siyempre, Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. tama. Ito lang, magpaliwanag tayo ng konti. Bakit kakasuhan ninyo si Duterte ng pagpatay? Siya ba talaga ang first hand? Yung siya ba ang gumagawa talaga sa akto? Siyempre, presidente siya. At gusto niya na mawala ang droga sa kanyang administrasyon. At inutos niya na sawatuin niyo ang lahat ng mga droga. Lahat ng may kinalaman sa droga. Tapos, siyempre, may mga human rights dyan. Yun kanyang iniisip eh. Dahil may human rights, posibleng makakasuhan ang mga pulis. Dahil sa dami ng sangkot sa droga, may matutulas talaga.
Kaya ina-anticipate niya na ang mga pulis niya magdadalawang isip na gagawin ang trabaho dahil may mga advocates na tumutugis dito sa mga taong gobyerno na kung makadisgrasya po ng itong mga taong nasa droga, kikilos kaagad ang human rights. Iimbestigahan kaagad ng human rights. So therefore, nasa isip ni Duterte na bigyan ang mga pulis ng assurance. Kaya nga sinabi niya nga, kung ano man ang mangyayari, gawin ninyo ang inyong trabaho. I will take full legal responsibility. Ang ibig sabihin niya, kung ang pulis ay tutupad sa kanyang trabaho at kung makakasuhan ito ng dahil sa kanyang trabaho in line of duty, siya ang bahala. Babak-apan niya ito. Binak-apan niya nga. Tapos may ibang pulis na nasa operasyon, gumagawa ng kalokohan, kahit walang ebidensya, walang sala, nagtatanim ng ebidensya, tapos pumatay pa ng kanilang mga suspected at alam naman ng pulis na hindi kasama sa droga yung taong yon pero tinudas pa rin. At nasa investigasyon at lumabas sa investigasyon at talagang kalukuhan ang ginagawa nilang operasyon, nakakasuhan ang mga pulis na iyon. At sa kasong iyon, hindi makikialam si Duterte. Kaya may nakukulong na mga pulis dahil sa panahon na yon, may mga pulis talaga na nasa droga din. At gumagawa ng mga kalukuhan para hindi na sila maituro at ang nakakilala sa kanila na sangkot sila sa droga, tinutudas nila. At yun ang inuupira nila. Kaya, walang kinalaman si Duterte doon. Hindi niya binakapan. Tuloy na kulong ang mga iyon. Pero kung sasabihin mo ang lahat ng nangyari na mga problema, abiriya ng mga pulis sa panahon ng war on drugs, ituturo mo kaagad kay Duterte, wala. Hindi yun gagana. Sinabi nga ni Duterte, inamin niya, siya ang tumuda sa lahat. Ilan ba ang namatay nung kasagsagan ng kanyang administrasyon? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000? Tapos inamin niyang siya ang inako niya lahat ang mga iyon? Sinong maniniwala? Ha? Kaya niya lahat yun. Ang busy niya bilang presidente. Tapos siya ang tumudas doon. Huwag niyong hulihin siya sa bibig. Hulihin niyo siya sa ebidensya. Naintindihan niyo ba? Nabubulol tayo eh. Tumatakas ang mga litra eh. Kasi itong aking ngipin parang computer eh. May Windows. Kaya nakatakas ang ibang mga litra. Ituloy natin. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, tama. after 3 years na tapos na sa Pangulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At Kahit aminin niya, no, na sasabihin niyang, ako. May ebidensya ba? Saan nakalibing? Sinong tao? Saang lugar? Paano ginawa? Anong ginamit niya? Hindi
hindi rin tatayo yan sa husgado. Kasi hanapan niya ng may pag-imbestiga muna para maituloy ang pagsampa ng kaso. Ang tawag dyan ay mayroong prima facie. Prima facie yan. Na kailangan muna ng mga papel, mga dokumento para ito'y ituloy. Ito ba ay bigyan ng panahon ng korte? At litisin ba ito talaga? Kasi kung wala man yung sa mga binabanggit ko na may mga ano bang ginagamit, saang lugar, sinong tao yon, walang kaso. Sinong pinatay? Walang pangalan. Walang lugar. Kahit inamin ni, halimbawa lang ito. Ako mismo, sabihin ko nga, pinatay ko lahat ng Kalabaw. 1,000 everyday. Sinong maniniwala sa iyo? Hindi ba wala? Porkit ba sinasabi ni Duterte na akong tumira? May sinabi ba siyang sino ang tinira niya? Sinong tinudas niya? Saang lugar? Di ba wala? Hindi walang kaso. Di ba? Cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Nako po. Umanda ka kay Bato. Abawan. Bato, batri, bapor, bapay. Bawan, bato, batri, bapor, bapay. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kaso Nako! ng child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Agoy! Ang sakit naman nun. Ang sakit. Kung ako dyan sa kanyang sapatos, aalis ako dyan. Ano kang alibay ang gagawin niya dito? Si Bato, ang sinasabi nila, ang utak, lahat-lahat, at si Duterte. Walang kaso, ni isa. Siya, convicted na. Binasahan na ng sakdal, ng pagkakulong. Siguro nakapagpiyansa. Ano ba itong batas natin dito? Okay lang. Nandyan pa siya eh. Nagsalita dyan, no? Nakipagbardagulan pa sa mga tarong na mga opisyal. Ano ba Tagalog sa tarong? Yung mga nasa mabuting side ng mga senador. Hindi ka pa nakulong. Yun lang. Hindi ka pa nakulong. Bakit andyan ka pa? Ano ko, pakisagot lang. Kasi Pakisagot lang kasi naglilibog na kami. I'm sorry ha. Bisaya kasi ako eh. Yung nag-confuse kami sa mga pangyayari. O bakit nandyan ka? Hindi ka pa na priso. Samantalang itong mga nagnanakaw ng mangga, manok, kulong. Ikaw, hindi, andyan ka. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Agay, napakasakit. Napakasakit, Kuya Ipi. Ang sinapit ng aking buhay. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Oo. Pakinggan natin ang alibay niya. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order po. Ayun na. Ang problema, wala kayo sa Senado, sa Kongreso, wala kang kakampi. Wala si Barbers, wala si Dan Fernandez, wala si Acop, wala si Cuguano. Walang magtatanggol sa iyo. Walang magsasabi na
Stop. Wala kang karapatan dito. Kami lang ang masusunod dito. Oh. Stop insulting our Honorable Franz Castro. Kami lang ang magtatanong dito. Kayo, yes or no ka lang kayo, ha? Oh, ang problema, wala kayo sa Kongreso. Walang magtatanggol sa iyo. Di ba? Lumabas ang tunay. Kasi kung nasa Kongreso pa daw, order itong si Bato. Ayaw papasalitain. Papagalitan ito. At kung magsagot-sagot pa itong si Bato, you're not respecting to our honorables here, I will cite you in contempt. Yun ang problema. Sige, tuloy. Dahil wala siya sa tanong. No? Siya lang ang may karapatan magtanong. Kung sa Kongreso, ang problema wala. Andyan sila sa anong lugar yan? Nasa sila sa debate sila. Okay, tuloy natin. Ginawa po natin na pagre-rescue. Tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata Bakit i-rescue mo? Anong nangyari? na biktima ng mga harassment, Nino? Sinong nangharas? intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at Teachers ka ba? Teacher? Hindi ko maintindihan ang mga rason mo. sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. Bakit sagipin? Anong nangyari? So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Convict na nga eh. Ibig sabihin mali ang mga judge na humahatol sa iyo. Judge? Sa panahon ni Bongbong Marcos ka nahatulan. Wala nang impluwensya si Duterte. Bakit ka pa rin nahatulan ng ganon? Hindi nyo kakampi ang judge. Ang judge talaga ay marangal at ganon. Kaya ka na convict. Hindi kasi napakiusapan ng leader ninyo dyan sa Kongreso eh. Kaya na-convict ka ngayon. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong rescue na pinagsasabi niya? Na yung Anong pinagsasabi mo daw? mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang rescue nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. Akay, ang sakit. Tumatawa na lang isa hilaw na pagtawa. Ano bang Tagalog sa hilaw? Yung hindi pa naluluto na kanyang smile. Parang ayaw sumunod ng kanyang bibig sa kanyang utak na dapat ba akong mag-smile o hindi. Hindi nagkaintindihan ang utak at ang kanyang bibig. Hindi nagkaintindihan. Tatawa ba siya o hindi? Para siyang tinusok sa kanyang puso eh. Ano bang pinagsasabi mo raw? Na kinasuhan ka nga na magulang eh. Kaya ka nga na convict. There was no rescue. Well, yung sinasabi May magulang ba na magagalit kung rinescue mo? Magpapasalamat pa nga kung ano ba kung nirescue niyo ang sa kung ano man ang pangyayari niyon. Bakit kinasuhan ka ng mga magulang? Sabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga Sinong
Kinasuhan ka nga, tapos gawa-gawa ng magulang. Mga magulang ang nagkakaso. Tapos, ano? Wala ka sa hulog, madam? Mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at Hinanayang? Alata ka na, ma'am, na wala ka na sa rason. I-rescue mo yun kung isasarado ang eskwelahan, i-rescue mo. Kung isarado ang eskwelahan, i-rescue mo. sisi ang gobyernong Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro. Nako, yun ang mga... Kayo na ang bahalang humusga, mga kabirada, no? Kung ano ba yung masasabi ninyo dito sa mga sagot at mga rason ni Franz Castro at pati na rin kay Bato de la Rosa. Post the comment below.